Yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Sunday morning at grabe ang ating mga news ngayon. Meron tayong nakitang anomalya at kasinungalingan sa mga malulupit na bansa. So ayan, mag-update tayo ngayon mga idol. Syempre, matindi yan, everyday tayo nag-update. So bago tayo mag-start, alam nyo na, kundi susuntukin kayo ni Vegeta. Ayan si Vegeta. So ito, grabe. Ito yung ating crypto bubble ng day. So XDC pumping XTZ LTC. Nako, grabe si Ena, si Maring Ena. Ayan. Nagpa-pump sila. Pero sa hours medyo ganun pa rin, may mga nag-conso, pero meron din namang mga nag-conso uptrend, mga lods, no? So ayan, gravities. So bago tayo mag-start, alam nyo na mga lods, pag-click nyo pa lang ng video, click nyo na yung like mga idol habang nanonood kayo. Ganun lang yun, basic lang yun mga lods eh. Diba? Syempre, sa mga gantong, gusto ng gantong content, everyday news update sa crypto, global trending news dito sa X, mag-subscribe na kayo sa ating channel mga idol. So, punta muna tayo sa chart ng ating XRP bago tayo mag-news. Ito, nag-stay na siya dito, no? Parang itong 3.4 mga loads, no? 3.4 hanggang 3.3. Ito na yung parang pinaka mini support sa tingin ko lang to. Naka-daily kasi tayo mga loads time frame. Na pero kapag siguro sa mga 5 minutes time frame, yung 3.3 dito banda siguro yan, no? 3.3. Ito. Ayan, no? Maraming naumpog, no? Maraming naumpog mga idol dito sa guhit na to. Ayan, dyan, So, ayan yung kanyang mini support sa 5 minutes time frame. Idol. Ayan, banda dyan. Diba? Pero, sa akin, ang ganda pa rin ng chart ng XRP ngayon, mga lods. Malupit pa rin, mga idol, no? Nakakamangha. So, grabe, no? Ayan ang chart natin. So, mag-update na muna tayo ngayon, mga lodi, syempre. Umpisahan natin dito, no, sa Nvidia na napakatindi na mga idol, no? Nvidia is now worth more than, well, basically everyone else. Nvidia's 4 trillion valuation isn't just historic, it's comically massive. It's now worth more than Meta and Alphabet combined. Sipin nyo, nag-combine na si Alphabet tsaka si Meta. Diba? Mas mataas pa rin siya. More than Microsoft. More than Apple and Amazon together. Grabe, no? Sabi nyo, Amazon, Walmart, Costco, wala, mas mataas pa rin siya. Diba? At this point, Nvidia could probably buy Netflix, McDonald's, Coca-Cola, and still have money left to build its own theme park. So, grabe, no? Sobrang laki na, mga lodi, ng isipin nyo 4 trillion, no? Grabe. History to, mga idol, no? Grabe, no? So solid to, mga idol. Akala ko nga sila Elon yung kaya lang hindi talagang Nvidia talaga, no? Tsaka halos yearly ata meron silang nilalabas na bago na technology na ang nakaraan yung computer nila napakatindi, no, mga idol. Napanood nyo ba yun? Yung pinresent yung president ng Nvidia. Kaya niyang yung quantum something na ganun. Kanila yun di ba? Grabe yun, mga idol, no? So sila ngayon yung nagli-lead. So yung mga naka-invest dito, no? Grabe, paldo sila ngayon. Pwede na magbenta, mga idol. Ito yung sinasabi ko kanina, mga idol, na nagsinungaling sila, mga lodi. Nako, yari. Ano na naman kaya sasabihin ng mga Bitcoin lovers nito? Although, dito nalungkot din ako kasi ba't nila ginawa yun, no? Sa BTC. So, pero, wala Sabi dito, mga idol, El Salvador lied about 2025 Bitcoin buy. So, hindi talaga sila bumibili pala, mga lodi. Sinasabi nila, bumibili sila every ganito, ganyan. Ang dami na nilang binibili. Pero hindi pala. A new IMF report says El Salvador hasn't bought
any BTC since its loan deal despite daily purchase claim. Isipin nyo, lagi lang sinasabi, everyday bumibili kami ng Bitcoin, men. Bitcoin lovers kami, men. Pero hindi pala sila bumibili. Isipin nyo ha, yung El Salvador, mga idol, isa to sa mga laging pinagmamalaki ng mga Bitcoin creators na El Salvador, malupit yan. Pare, Bitcoin lagi bumibili yan eh. No, mahal na mahal niyan yung Bitcoin. Pero paano ngayon nalaman nila na hindi pala bumibili, nagsinungaling pala? Ay, sakit nun ha. Masakit pa sa breakup, sabi, mga idol. Paano na? The Chibu wallet shows no real accumulation. Official confirm public BTC holdings remain unchanged. So wala, hindi sila bumibili, ganun pa rin. Paano yan, mga idol, no? Nagsinungaling sila. Baka iba binibili nila, hindi Bitcoin. Legit to, mga lods, ha? Kasi tinanong nito si Grok eh. Grok, is this true? Oh, yes po. Ayun. Yes, the IMF July 27 report from El Salvador made no new Bitcoin purchases since its loan deal. No? Ayan. Attributing apparent increases to internal wallet transfers. This contradicts official claims of daily buys per multiple sources including Bitcoin.com. And isipin nyo, si Bitcoin.com lang, sila rin yung kasi yung mga nagre-report nito eh, mga idol eh. Diba? No? Meron din dito sa ano eh, meron kasing Bitcoin na ano eh, na saan ba yun? Nakalimutan ko ah. Alam ko merong Bitcoin na page na merong ano eh. Ayun, ito. Ayun may 7.8 million followers. So sila, siguro ngayon hindi natin makikita eh. Pero nagpo-post to ng mga ganon, mga lodi, no, na El Salvador buying ganito, El Salvador buying ganyan. Eh paano na ngayon? Nalaman nila na hindi totoo pala. Na nagsisinungaling pala. Gusto pa naman siyang kausapin ni ni McGregor, si Bukake. Ano pangalan nito? Bukele. Iba pala yung Bukake. Sorry guys. Mali yung banggit Under the decisive leadership of President Bukele, El Salvador remains strongly committed to continue addressing micro diba? So, si President Bukele, mga lodi, hindi Bukake Bukele, nagsinungaling pala siya, mga idol. Nako, nakakalungkot yan, mga lodi. Bad trip na naman yung mga Bitcoin maxi niyan. Unang-unang bad news na natanggap nila, na nalaman nila na binenta na pala lahat ng Bitcoin ng US government. Halos 30,000 na lang natira. Ang ini-expect nila, nasa 200,000 Bitcoin pa yung hawak ng US government. Nalaman nila, binenta na pala. Doon pa lang makikita nyo na, mga idol eh. Kung gusto nyo tumunog, di ba, pag sa mga puso'y tutunog ka sa barahan ng mga kalaban, doon pa lang matutunugan mo na yung sitwasyon eh, na ba't binenta nila nung meron? Tapos malalaman nyo na yung El Salvador, di rin pala bumibili ng Bitcoin. O paano yun? Patay tayo sa'yo. 'Di ba? Hindi magandang balita 'yon, mga idol, no? It's parang nakakapag-isip ng hindi mo alam kung ano isipin mo pag gagawin. Ano 'yun, nagsisinungaling lang sila sa mga ganito ganyan. Patay tayo diyan, ba't ganun? Na negative 'yun, men. Negative 'yun, mga lods. Ano masasabi niyo doon, mga idol? Tapos ito pa. They're gonna funnel Bitcoin straight into XRP. Ito, may pag-asa pa talaga yung Bitcoin pag tumakbo siya sa XRP Ledger. By bringing down Tether and BTC with Epstein file. Nako, ito pa. Kasi daw, mga lodi, ito sabi to ni Dakat Ayan si Felix Dakat. Sabi niya, yung CEO ng Tether CEO, no, yung CEO ng Tether is on the list daw, sabi niya. It's on the list. Binabasa ko lang to, mga lods, yung CEO ng Tether daw is nasa listahan ng Epstein files. Mahina lang, baka marinig eh. Epstein files, mga lods. Paano yan? Di ba? Baba and Fool both knew it kasi inaano nila yun eh. Parang hinihint nila sa mga, alam niyo yung mga riddle ng ating XRP army. Di ba? Hence why it's taken so long. Timing is everything.
Done in 30 for 30. Ito, di ko na maintindihan to sa mga riddle nila, mga lods eh. Pero ito naintindihan natin, no? Na Tether CEO is on the list daw, mga idol, no? Ito yung mga picture na Tether co-founder Black Pierce visited Jeffrey private island. Nako, GG tayo dito, mga idol, no? Ano pa ba? Ayan, 589. Baka ito yung 589, no? Nako. Hindi pala coins yun. Patay tayo dyan. Nako, pag nangyari, anong mangyayari daw sa mga investor ng Bitcoin na galing dito and pupunta, tatalon sila dyan sa XRP. Mga lods, no? Fucking zero. Nasaan na yung ano? May ano ba to? May, dali. Pakinggan lang natin to si Manong, ha? Ilang beses na natin napakinggan to, nabalitaan natin to, pero na-miss ko lang siya, so pakinggan natin siya. Coin will go to fucking zero. Bitcoin daw yan, mga lods. One day. And a microsecond, whoop, like that. And when the real founder of Bitcoin comes out, it is my humble opinion, and there's nothing humble about me, Bitcoin will go to fucking zero. Bitcoin. Ayun na, mga lods, no? Pag nalaman daw kung sino daw gumawa nun, mga lods, no? Patay tayo dyan. Patay tayo dyan, mga idol. Check nga natin to. Keep eyes open. If the SEC case end around the time regulations, Tether issues happen, you realize how planned this all really is. As of right now, the timing is too perfect. So, alam niyo yung SEC, yung announcement ng SEC, ayun nga yun, mga lods, sa tingin ko kaya hindi pa announce yun. Kasi may tamang timing. No? May tamang timing yan, mga idol. Ayun yung sa akin lang, ha. Pero sa inyo, ano yung sa tingin nyo, mga lods, no? Reminder, if OCC approves, Ripple become first crypto US bank. XRP price will change forever. So alam nyo naman, nag-apply sila, di ba? So pag yan na-aprobahan, rumor pa lang, sabi nga nila, buy the rumor, sell the news. So ayan, mga lods, no? It seems like it will explode at the most perfect time. Nako, sa timing talaga tayo nagkakatalo eh. Biblical rise and collapse. The only way to finally shake off the weak hands and liquidate the entire future trading market. We are currently moving up from position A to position 9. The position 9 would be 1 point something to $26.6, which is the golden ratio, as I have been saying for years, because XRP is gold. Sabi niya, nako. After that, the Tether bomb explode. A bearish divergence appears on the weekly and monthly candles, and a pi cycle top appears. Then a sudden change occurs, moving to the 10 position. Then with the emerge of gold and XRP as solution, overnight, the price will rise to the point where your current trading will become meaningless. Look, grabe yun, mga idol. Overnight lang. Overnight, the price will rise to the point where your current trading will become meaningless. The winner will be the one who does nothing. The one who simply believe in XRP. Yung mga nakahold lang, mga idol, no? Nako, nakaka-excite. This is just a part of the scenario. Meron kasing sinasabi dito, mga idol, no? Ito yung matagal na to mga idol na sinasabi nila, no? Yung chart na to na pinost ni Mr. Pool, which is legit daw to, mga idol, no? So, nandito na raw tayo sa 9. Ito yung sinasabi nilang position, no? Base na dito, 9-10 position na yan. 8-9-10, ayan, no? Ito yan, mga loti. Ito yan. So, 8. Andito na raw. Asan ba ba tayo? We are currently moving up from position 8 to position 9. Asan na yan? Saan yan? So, dito tayo sa position 8. So, pataas tayo sa position 9, mga idol. And then, mangyayari yung Tether something, collapse. Diba? Yung sinabi niya, diba? Ulit niya. And after that, the Tether bomb explode. Boom! Ayan na, no? Magkakaroon na yung... Kasi yung Tether, mga lodi, isa yung sa pinakamabigat, no? Pinakasikat na stablecoin. Once na bumagsak yon, mga lodi, maraming maapektuhan. Sobrang dami. Bitcoin, pag bumagsak si Bitcoin, bagsak lahat yan. So, eto na daw yon. Yung nasa 9 tayo, biglang
bang, babagsak tayo mga lods, no? Balik tayo sa 8th position. Siguro babalik tayo dito ng mga under $2. Mga 1.5, 1.6. Kaya nyo bang tiisin yon mga idol? Kaya nyo bang tiisin mga lods? Ito pa nga, sabi nga dito hanggang 0.7. Kaya nyo bang tiisin yon mga lods? Pagbagsak niya ng 0.7, ano ang sabi niya rito mga lodi? Then with the emergence of gold and XRP as solution. So ito yung magiging solution mga lodi, yung XRP and gold. And overnight, the price will rise. Ayun na nga mga lods. No? Ito na yun, no? Yung punk, and then boom, overnight lang. Malupit. Ang sarap tempohan niya kung totoo to. sa long. No? Naka 50x ka, no? Bulldog ka talaga nun mo. Biscuit yung mga kalaban talaga. Boom! Ayan, no? Sarap lang paniwalaan nito mga lods kung totoo, no? Pero sana nga, totoo. Diba? Ako, naniniwala naman ako dyan, eh. Kaya nga sabi niya dito, mga idol, diba? Anong sabi niya dito? Sa ano niya? The winner will be the one who does nothing. No? Yung wala lang. Yung the one who simply believes in XRP. So, ayun yung sinabi niya, mga idol. So, ito yun, no? Mga lods na sinasabi nila dito. Ayan, no? Yung mga chart na yan. Oh, and boom, it became Coco Crunch na. Taragis yan. So, kayong bahala mga lods. Nakaka-excite lang yung mga ganitong mga ganitong chart. Airbnb, Apple, X, and Meta are all exploring adding stablecoin payouts. Dahil nga napasa na. Ito mga lods dahil napasa yung Genius Act, baka isipin nyo, kasi baka hindi ko kasi nabanggit to ng nakaraan eh. Baka kasi isipin nyo na nung pinirmahan ni Trump yun, batas, kumbaga batas na yun. Kaya lang, kailan mag-i-effect yun? Effective na ba agad yun nung oras na pinirmahan siya? Kumbaga, magiging batas na ba yun nung oras na napirmahan siya ni Trump? Nung araw na yun, pwede na gamitin yung batas na yun. Mga idol, hindi. Magiging, may implement lang yun o magiging live lang yung batas na yun. Ano ba tawag dito? 18 months after ng pirmahan o 120 days after ng pirmahan. So, 120 days is nasa November yan mga lods. No? November 15 or 16. Yung, kasi 19 siya pinirmahan eh. Diba? 19 o 18 sa US. Magiging, ano lang yan, magiging live lang yan mga lodi. 120 days. Ayun yung pinakamalapit. 120 days after pirmahan. So, pasok pa rin siya ron sa ating timeline ng ating take profit, 'di ba? Last quarter ng 2025. So mga nasa ano kasi yan mga lodi, 120 days. November 16 or 15 ng 2025. So yun po yun, no? So ngayon, parang kinakasa na nila lahat yan para once na pwede nang gamitin, boom na yan mga lods, no? Ayun na yan. So planado na talaga yan mga lods. So ito na nga, oh. Sabi, he's probably thinking of other girls. Pero ano iniisip natin? Mga lods, parehas ba kayo nito ni Rick? Ay, si Morty pala to. Si Morty. I need to retire my entire bloodline this bull run. No? Grabe yun, mga idol, no? Oh, ako, ganyan din ako eh. Kaya lang, ganyan din naman tayo. Sana lang talaga matimingan natin. Ito, isang malupit na news, last news na pala natin to. Bago tayo magtapos mga lods, no. Ito lang yung nagandahan lang ako sinabi ni Coach JB dito. XRP will be the greatest missed opportunity of our lifetime. Men will drop 100,000 on a lifted truck to impress strangers, no? But won't invest $1,000 into an asset that could change their family's future. America doesn't have a money problem. We have a priority problem. So ito mga idol, itong sinabi niya na to, pwede mong palitan tong Amerika ng kahit anong bansa, kahit anong something, kahit anong pangalan. Kahit Philippines doesn't have a money problem, which is totoo naman yun. We have a priority problem. Diba? So ang ganda ng sinabi ni Coach JB dito, parang pangkalahatan. So ayun, mga idol, no, kung ikaw
willing ka talaga, sabi nga dito sa binasa natin, yung mga naniniwala, mga idol, no? The one who simply believes in XRP will be the winner, mga idol, no? Pero nasa inyo yan, ha? Hindi ako financial advisor. Huwag kayong umasa sa akin para bumili, magbenta o mag-hold ng coins, mga lodi. Isa lang akong malupit na tambay tulad ni Boss Robo na nagtitrip lang at nagko-content ng crypto. Gusto ko lang to. Pero okay, makinig sa akin syempre. Mas maganda gumawa kayo ng sarili nyong research at kasi napakasarap nun, mga lods, na nag-research kayo tas yung research nyo nagtagumpay. Ayun yung masarap na feeling. Kesa yung ginaya nyo yung research ng iba, parang tapos nagtagumpay kayo, parang nakisabit ka lang. Ibig sabihin, parang umangat ka na parang sumabit ka lang. 'Di ba? Hindi mo ni-research ng sarili, nakachamba ka lang. So, sa susunod, parang ang mangyayari, maghahanap ka ulit ng sasabitan para makachamba ka ulit. Hindi ka tulad ng nagsarili kang research at nagtagumpay ka. Masarap sa feeling yun at alam mo na pag nag-research ka, kaya mo magtagumpay. So, anytime, pwede mong maramdaman na kaya ko to kasi naranasan ko na dati, nag-research ako, panalo ako eh. 'Di ba? So, magkakaroon ka ng confident sa sarili. 'Di ba? Baga hindi ka naasa iba. Kasi dati nagtagumpay lang ako, sumabit lang ako, hanap tayong sasabitan, yung ganun. Ako, pangit yun, mga idol, no? So, mas maganda, sariling research, sariling pagsusunog ng kilay, kung saan ka talaga magtatagumpay. Napakasaya nun, mga loads, no? So, ayun lang yung news natin ngayong umaga kasi napakalakas ng ulan at di pa ako kumakain. Gutom na mi. So, mamayang gabi mag-update ulit tayo, no? Try natin ulit maghanap na maraming news para sa inyo. Sana enjoy nyo yung video natin kahit na medyo maikli lang ngayon, no? Pero okay naman yung video natin. So, ayan, kita-kits tayo mamayang gabi, mga idol. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo. Shoutout sa mga sa atin, ha? Tawag dito, membership, sumusuporta sa channel. I love you all, mga idol, no? So, ayun. Thank you po at magandang araw, mga kapatid. At what's up, subscribe. I can't say subscribe that fast. subscribe House TV. Subscribe Jeblon wants to subscribe to me in the letter description. Also, if you want to support me, then support me. Also, whoever supports my dad, God bless you. Okay, yun na. Okay na. Goods.